Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta kayo? Kamusta kayo? At mga kababayan, nasaksihan natin ang kahapon ng kadramahan ni Marcos. Na alam mo yung kadramahan na puro lang salita na naman siya. Pustahan tayo, walang mananagot dyan. Ano lang niya yan na parang, alam mo yun, pautot lang na, kasi, puro lang ganun eh. Dapat, ikaw ang presidente, ikaw ang gumawa ng solusyon. Ano ba naman yan? Kayo nag-approve ng budget na yan, ikaw nagpirma-pirma niyang budget na yan, at meron pang isang balita ngayon na, alam niyo yung pinost ko to sa aking Facebook page na yung OBP daw, yung burial assistant ng OBP, teka lang, double check ko anong tawag dito, matitigil na. Bakit nga? Kasi nga, wala nang budget para doon. Ito basahin ko sa inyo Ito. There is no approved budget for the medical and burial assistant program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act o GAA. We apologize for the inconvenience. So yung mga kongresista na hindi nag-approve niyan, yung kamera, diyan tayo manghingi ng tulong sa kanila Kasi biruin mo, yung burial assistant, malaking bagay yan sa mga Pilipino, lalo na dun sa mga mahihirap. Ganon din sa medical assistants. Kahit papaano, yung mga yan, malaking tulong yan dun sa mga Pilipino na talagang umaasa sa gobyerno. Anak ng putya, tinanggal ninyo. Isipin nyo, si BP Sara ba ang masisira ninyo pagdating dyan? O kayo mismo, sinisira nyo na yung sarili nyo? Kasi wala talagang magagawa Imbis na, alam mo yon, ang pondo ng Office of the Vice President limitado lang. Ngayon, tinanggalan na nila. So wala na talagang magagawa. Etong mga to, gagawin talagang lahat para masira ang pangalan o reputasyon ni BP Sara pagdating sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi yan ang tinitingnan nila sige. Tumutulong ka, may nagagawa ka pa rin kahit maliit yung budget mo tanggalan natin ang budget yan. Wala na. Pero ang libreng bus magtutuloy daw yan hanggang 2028, hanggang matapos si BP Sara sa pagka-Vice President at syempre para maging presidente na. So magtutuloy-tuloy pa yan siguro ng mahabang panahon. Pag nanalo na si BP Sara, another 6 years na. Wala na silang magagawa ngayon pag nakaupo na yan. Dapat imbestigahan na talaga ng Senado tong mga kongresista na to. Para magkaalaman kung sino yung mga nagpirma-pirma dyan o yung mga diba, yung ghost project na dyan sa Bulacan. Kahapon pinag-usapan natin yan. Dapat kung sino nag-approve niyan, kasi biruin mo, naka-approve doon sa document o nakalagay doon sa document, paid na. Paid na siya, pero putya, kahit isang hollow blocks wala daw nakita. Kahit isang bakal na, alam mo yun, isang bakal na kinakalawang, wala nakita doon. So yung mga nag-approve niyan o yung mga nagtuloy niyan na wala naman silang, alam mo yun, wala silang project na nakita o masasabi natin wala silang proof na nagsisimula na yung proyekto, pero fully paid. Doon ka magtataka, fully paid, pero hindi nyo sabi-sabi lang, di ba? Tapos na namin yung project namin diyan sa May Baliwag, Bulacan, yung flood control project diyan sa May Baliwag, Bulacan na umaabot ng 55 million. Tapos na namin yan, sir, kaya kailangan nyo ng bayaran kami. Putya, pagpunta doon ni Marcos, nagdrama siya doon, wala naman siyang naabutan. Pero drama siya. Kawawa yung mga kababayan natin. Sa'yo, sir. At speaking of kongresista, putya, eto na. Biruin mo naman, may mga ginagawang kalokohan itong mga kongresista, especially dyan sa Maynila, dahil yung, alam mo yung mga construction equipment, tinambak doon sa may
So may parang court, lumang court yata yan. Ito meron tayong ano dyan. Dito sa Manila Public Information Office, ito yung sabi. Pagkatapos magsagawa ng inspeksyon ni Mayor Isko Moreno de Mogoso sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal, sa Barangay 334, Zone 33, ipinag-utos niya ang pagkandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang kagamitang pangkonstruksyon sa isang bakanting lote sa nasabing lugar. Okay? Tapos ito pa, napag-alaman na ang naturang lote ay dating covered court at nagsilbing satellite office ng Maynila City Hall na nasa pangangalaga ng Recreation Bureau ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Ngunit ito ay illegal na giniba upang bigyang daan ang isang proyekto ni District 3 Congressman Joel Chua. Anak ng putya naman, Joel. Ayon kay City Engineer Armand Andres, walang anumang permit mula sa pamahalaan lungsod na ginagawa ng paggiba ng pinaplanong pagtatayo ng bagong istruktura sa bakanting lote. Animal, di ba? Di ba? Puta, wala silang permit. Alam kasi nilang hindi papayag to si Yorme. So, ang ginawa nila, sinimulan na nila doon nang wala sang pasabi-sabi. Syempre, eto si Yorme, hindi naman yan yung paputyo-putyong mga mayor ng lugar ninyo. So, ang ginawa niya, nag-inspeksyon. O, ano meron dito? Bakit ito, may mga ganyang bagay dyan? Puta, syempre, kahit sabihin mo ng kongresista ka, kahit sabihin mong mataas ang posisyon mo, maghihingi ka pa rin ng permit dun sa city. Kasi pag galang yun dun sa mayor wala ka talagang galang, Joel. Joel Chua. Naknang putya. Kaya itong mga kongresista na to, hindi mo alam kung ano ba talaga, kupal o abnormal na hindi mo maintindihan o tanga. Kasi isipin mo yung si BP Sara dyan di ba humarap sa kanila? Puta, biruin mo, si BP Sara tinuturuan yung mga kongresista. Puta, hindi nyo pwedeng ganunin yan. Sige, camera, sabi ni BP Sara. Pahiya siya di ba? Ngayon, kaya galit na galit yung mga yan kay BP Sara. Ngayon, ito din, si Yorme. Puta, yan. Imbis na magpaalam kayo doon, magsabi kayo, ayun ang mahirap kasi pag yung, alam mo yung kongresista at saka yung mayor hindi magkasundo dahil yung kongresista animal. Yung mayor gustong maayos ang Maynila, tapos yung kongresista puro lang katarantaduhan ang ginagawa. Okay sila nung panahon ni Lacuna kasi magkatropa yung mga yan Diba? Kaya nga naging baboy ulit yung Maynila naayos ni Yorme. Tapos merong ganito, putya, biruin mo naman, illegal na walang pasabi. Napag-alaman, dating covered court na nagsisilbing satellite office ng Maynila. Tapos, ang ginawa dito, ngunit ito ay illegal na giniba upang bigyan daan ng proyekto. Na puta yan. Hindi ka pwedeng basta-basta maggiba dyan, porket kongresista ka, porket mataas ang posisyon mo. Diba? Hindi pa pwede. Kailangan magpapaalam ka pa rin sa mayor at paggalang yun sa kanya, binabypass mo. Kutya, meron nga kayong mga dyan yung alam nyo yung ginibadi ni Yorme, yung mga biruin mo sa tabi ng, alam mo yun, yung tawag doon, sidewalk. Kutya, nagtayo ng building. Tapos ang mga nakatira daw doon, yung mga barangay tanod, sa mga tropa nila. Napakagago, di ba? Ito, meron tayong video niyan. Ito, napamura tuloy si Yorme sa inyo to. Putangin na yung kagad. Mura kagad. Ay, sino mapapamura dyan? Nagulat siya Puta, ba't may ganyan dyan? Wala naman akong ina-aprobahan. Wala naman nakakarating sa akin. Ano nangyari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Oo. Hello?
Lahat to kumpiskay nyo. Ayun na, pucha, yes. Piskain nyo yan, tapos huwag nyo bigay. Kailangan tutubusin. Kasi puta na pambabastos yan. Pucha, bastos na nga kayo sa vice bagay. So yung vice president nga, binabastos nila. Paano pa kaya? Itong mayor lang. Ay, mo yan. Mayor lang naman yan eh. Yan mo na yan si Orme, wala yan. Puta, puro lang yung angas. O yan, sample lang kayo ng angas ni Mayor. Siya property to the city. O. Ano sabi niya doon? Lahat to kumpiskay nyo. Walang permiso yung property to the city. O, walang permiso. Hindi ka kasi pwedeng alam mo, kahit saan naman eh. Kahit saan naman. Halimbawa, doon sa, especially doon sa mga, for example lang, dito sa mga subdivision, di ba? Pag mag-aayos ka dyan, pag magpapagawa ka o pag ano kayo, lalo na sa mga exclusive subdivision, pag magpapa-aircon ka, kailangan may permit pa yan. Oo, kailangan may permit, kailangan may mga ano pa, tagal pa niyan. Ganon din sa Maynila. Actually, sa Maynila, ang bilis nga dyan eh. Ang bilis dyan, ang bilis kumuha ng permit dyan. Pag lahat ng ano mo, dokumento mo kumpleto, walang problema, labas ka agad. Oh. Kasi parang ano yan eh, ayaw ni Yorme ng ano, alam mo yung pinapatagal yung mga dokumento, pinapahirapan, ayaw niya nun. Kaya nga natutuwa sa kanya yung mga ano diyan mga Manileño eh. Bakit? Kasi ayaw niya yung mahabang pila. Bakit pinapatagal nyo? Simpleng-simpleng bagay, di ba? Uso kasi yung mga lagay. Pucha, pag mayroong padulas, mas mabilis. Pag wala, pucha, hintay ka dyan. Unahin namin to may mga padulas. Oh, ganun yun. Ayaw niya yan. Pinagtatanggal niya yung mga yun. Oh, di ba? Gumanda. Kahit kami, naranasan namin yan. Kasi nung yung anak ko dyan, sa may Jose Abad eh. So, ang nakaregister siya dyan sa Maynila. So, kumuha kami ng mga dokumento dyan. Ang bilis lang. Libre yung sedula. Ewan ko libre pa ngayon. Pero alam ko libre eh. Libre yata o 5 piso lang yung sedula. Hindi ko alam eh. Basta ganun. Kaya, sa ibang lugar, pag sedula magkano? Mahal. Oh, di ba? Oh, depende sa sahod mo. Kung nilagay mo dun sa ang sahod mo 20,000 o putya, taas ng sedula. Ewan ko ngayon pero nung kumuha kami diyan, actually paano na si Yorme nun tumatakbo na ng yan ng parang paano na siya paalis na siya bilang mayor kasi tatakbo siya ng presidente. So yun. Ang bilis lang, saglit na saglit lang, hindi ka tatagal ng parang maghapon dyan sa munisipyo, makukuha mo na. At syempre presko, ka-aircon dyan. Ba? Gaya ng ibang munisipyo, pucha, wala na nga parking, ang init-init pa, tagal-tagal, may budget naman. Dumi-dumi. Munisipyo ba yun o ano? So, pag walang permit, hindi pa pwede. Ganun taman talaga dapat So, bigla na lang niya nakita yan dyan. Kaya siya na bad trip. Tignan mo, giniba. Penalize nila itong mga... Ang lalaki niya, no? Tignan mo. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Tapos meron pa isa doon, di ba? Yung sa dulo. Ano, hindi na ako matutulog? Yorme, wag ka nang matulog. Bantayan mo na lang yung si Chua kasi puro katarantaduhan ang ginagawa Baka ganun ang gusto niyang mangyari. Magbantayan na lang kayo. Bantayan mo na lang yan. Baka susunod yan, meron na naman katarantaduhan gagawin yan. Hindi ko alam paano pa nanalo yan Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya. Kaya nga, ang tinutukoy niya, wala ng gobyerno. Isipin nyo to pucha, kongresista ka, alam mo dapat yung mga dapat na gagawin. Alam mo yung tama. Kasi ikaw kongresista ka Dapat sumusunod ka dun sa rules, sa batas. Pucha, hindi. Tapos binaypas mo pa yung mayor.
Eh naman si Yorme, kung tama naman ang gagawin mo, hindi naman ko kontra yan. Pero kung mali, putang ina mo. Baliw ka ba? Kahit tropa ka niyan, parang ano din yan eh, parang Marcoleta din yan eh. Ay tropa kita, basta mali ka, mali ka. Oh. Putang ina mga congressman yan. Oh, putang ina nyo daw. Mga congressman. Tayo na bad trip eh. Siyempre, puta, ikaw ba naman walang, puro na lang ganyan gagawin mo, pagbabantay, ano. Mababad trip ka talaga, kahit sino mababad trip. Tayo na yan. Hindi ko na dapat to tinatrabaho eh. Dapat ito, simpleng bagay, dapat merong permit yan eh. Diba? Bago lagyan dyan ng mga kung ano-ano eh. Talaga mayroong permit. Ano ba? O ano ginawa ni Chua? Yun. Pucha, naglalagay siya dyan. O ano kayang masasabi ni ano dito, ni Joel Chua? Ano, minura kayo mga kongresista. Tapos si ano pa, no? Pucha, naalala ko to si Richard Gomez. Puta, biglang natutuwa ako dyan dati eh. Kasi alam mo yon, medyo ang ganda ng style niya. Hindi siya pumirma dun sa impeachment. Medyo okay eh. Okay siya eh. Puta, biglang baliktad. Anong nangyari? Sir. Puta, hinahangaan ka pa naman namin. Hinahangaan pa naman kita. Especially ako. Puta, dahil tumindig ka dun sa hindi dapat pirmahan niyang impeachment. Hindi ako pumirma dyan. Oh. Puta, biglang bumaliktad na si sir. Ano nangyari? Ano kaya to? Ito di umano kayang nabayaran, tinakot, o talagang plastic lang siya, ganon? Ano mga pare, ano sa tingin nyo? Pucha, biglang parang glimpse of an eye eh. Ano sa Tagalog yun? Kisap mata? Puta, isang snap, bumaliktad. Ano to? Ganito na ba tayo ngayon? Putang inang yan. Puso ng baliktaran. Saka hindi, putya. Nagsalita pa siya ng matapang na pahayag eh. Putang inang yan. Biglang ganun. Talaga naman. Putya, yung kademonyohan talaga nangyayari sa sa Congress eh, no? Pansin nyo ba? Puta, sa Congress nagsisimula yung kademonyohan eh. Paano yung leader kasi ewan ko. Tanginang. Tapos ito pa si Chua, puta, kung ano ginagawa sa Maynila, binababoy. Napamura tuloy si Orm, putang ina kasing mga kongresista to eh. Diba? Bad trip ito po yung eh. mga kababayan, confiscate po ito lahat. Ayan, nandito. Ayan, so binisita po ito ni ngayong araw. Ayan, yan po ay walang mga abiso. Yan, mga illegal. So tara, sama natin si Yomis po. Ay, pinagkakaguluhan si Yomi. Hanggang dyan na lang yung mga pare. So yun na nga, puta, pinagmumura. Kaya mo unang speech ni Orm, putang ina. Tapos yung huling speech niya, putang ina mga kongresista to eh. Diba? Kahit sino eh. Putang ina, mayor ka, tapos binastos ka ng ganyan. Wala man lang pasabi sa'yo na may ginagawa na silang katarantaduhan dyan. At walang permit Buti sana kung walang permit. O sige, sabihin na natin na walang permit. Pero nagsabi ka kay na may gagawin kami dyan. Buta hindi, lahat eh. Nagulat eh. Ano yan? Saan galing yan? Ang ina nyo. Ewan ko sa inyo. At meron pa, mga pare. Ito pa ang malupit na ngayon. Gumawa na naman sila ng panibagong diversion. Diversion para hindi mapag-usapan yung mga katarantaduhan nilang ghost projects. Diba? At pagtataka ka talagang meron silang, alam mo yon, meron silang parang
tinatagong alas every time na medyo mabubuking sila, no? Parang ganun eh. Meron kaming pang tapal doon sa issue na lalabas patungkol sa amin kasi naglalabas yung mga issue ng mga animal eh. Hindi na nila matago eh. So, yan. Ang nangyari, matagal na pala yun. Tapos bigla nilang pinasok ngayon. Timing ba? Timing. Oh, sige, panoorin natin to. Ito naman yung patungkol kay Pastor Kibuloy. Naku po. Alam nyo, kawawa si Pastor eh. Biruin mo, nananahimik yung mama. Tahimik na lang, wala na ngang hindi na nga nagsasalita, di ba? Hinahayaan na lang yung gobyerno. Tapos gagantoy na naman. Ako. Ay, ewan ko. Talagang iba yung iba yung galit nila kay Pastor eh. Galit kay Pastor, di naman kayo inaano niyan. Nagmumukha kasi silang tanga pag si Pastor nagsalita na patungkol sa kanila. Syempre, yung iba dyan, mga kasi katulong ni Pangulong Duterte ang si Pastor Kibuloy sa pagtugi sa mga NPA. So, puta itong mga to, lalo na yung mga alagad ng NPA dyan, mga komunista, mga kaliwa, mga animal. Syempre, hindi talaga yung papayag na makalabas yan si Pastor. Tapos meron na naman silang ganito. Panoorin natin ito mga pare para maintindihan nyo ha. Ito na naman ang panibagong diversion ng gobyernong ito. Naku po. Wala pang natanggap na official document ang kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy kaugnay ng umano'y extradition request ng United States. Wala daw natanggap yung kampo ni Pastor. Bakit? Sabi ng DOJ, wala din daw silang alam dyan. Tapos, magtataka ka eh. Pero, ang sabi ng, sa ibang balita, ang sabi ng, kung GMA yata yun, basta sabi ng GMA, June pa daw tong extradition na sinasabi. Tapos, ngayon lang nila, pinakawala para dun sa issue nila na na tawag dito, Ghost Project. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, kung totoo man aniya ang ulat ay iginagalang nila ang pasya ng Amerika dahil sang-ayon naman ito sa extradition treaty sa Pilipinas. So ang pinakamadaling salita talaga dito mga pare parang gustong kunin ng Amerika si Pastor at doon lilitisin. So pwedeng mangyari to kasi nga nasa tayo ito yung sabi ni kasama tayo dun sa extradition treaty between US and the Philippines. So, pwedeng mangyari to. Kasi sabi dito, basahin ko sa inyo ha. Extradition law sa Pilipinas, Republic Act number 985 at extradition treaty with the US 1994. Ang extradition ay proseso kung saan ipinapasa ng isang bansa ang isang tao na kinasuhan o hinatulan sa ibang bansa sa ibang bansa para doon siya litisin o pagdusahan ang kaso. So, kaso pa lang, hindi pa guilty, okay? Hindi pa guilty ha, kaso pa lang ito. Kaso pa lang, okay? Until proven guilty, hindi pa yan convicted hanggat hindi pa napapatunayan. Malinaw. Kasi yung iba dyan, porket ganon yung kaso o yung mga sinasabing kaso kay Pastor, yun na yun. Hindi pa po. Hindi pa nga napapatunayan eh. Okay, sabi dito, sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, kung may kasong kinakaharap sa Pilipinas, okay, ito kasi meron siyang kaso dito di ba? Karaniwan, hindi agad pinapa-extradite ang isang tao kung may pending criminal case siya sa sariling bansa.
Ibig sabihin, uunahin muna ng korte sa Pilipinas na tapusin ang paglilitis dito bago siya ma-turn over sa US. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng agad-agad ipadala doon hanggat nililitis pa siya dito sa Pilipinas. So, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi nila na yung galing sa US, pero sabi ng GMA, June pa daw yan binigay, pinasa dito sa Pilipinas. Wala daw alam yung kampo ni Pastor at wala din daw alam yung kampo o yung DOJ. So, malinaw dito na sinasabi na hindi pwedeng i-extradite si Pastor hanggat meron pa siyang kinakaharap na kaso dito. Na yung kaso niya dito na ewan ko kung wala namang lakas o wala namang bigat, gusto lang talaga si Pastor na manatili dyan sa BJMP, sa kulungan. Gusto lang ma-detain para magmukhang, alam mo yon, para magmukhang yung binibintang nila kay Pastor ay magmukhang totoo. Kasi ang mga Pilipino tatanga-tanga minsan, hindi naman lahat, ha? Once kasi na sinabing na detain ka o nakulong ka, putya, parang ang tingin ng mga Pilipino, guilty ka na. 'Di ba? Convicted ka na kagad. Hindi po ganun yun, ha? Nakadetain lang siya habang nililitis yung kaso niya. Hindi po yan convicted pa si Pastor. Okay? Tsaka ang hirap kasi sa inyo. Nagpapaniwala kayo sa mga tanga eh. To. Ito sabi dito, pwede ring i-extradite depende sa gobyerno. Ito na ang problema, ang gobyerno. Ang DOJ ang may tungkulin magsagawa ng extradition proceeding kapag humingi ang US. Ang desisyon kung ipapasa siya o hindi ay nasa executive branch. So, executive branch, yun yung Pangulo. Nasa Pangulo ang desisyon kung ipapadala nila si Pastor sa US. Ewan natin sa Pangulo kung anong gagawin niya. Dahil makapalang mukha niyan at walang utang na loob, malamang gagawin niya yan. Pero magko-conflict kasi kailangan munang litisin yung kaso niya dito. Malalaman natin yan. Tignan nyo. Baka mamaya, dahil dyan, bigla nilang pakawalan si Pastor o sabihin na natin biglang walang bigat yung kaso niya dito. Ngayon, pag nangyari yon at request ang US para kunin si Pastor, automatic na makukuha. Kasi yung gobyerno natin, kakampi ng US Tropa sila di ba? So automatic, bibigayan si Pastor doon. Magtataka lang tayo, bakit nung una, nung wala pang extradition, pinapatagal pa nila yung kaso o parang binibitin. I think ganyan. Di ba? Binibitin nila, pinapatagal, pinapahaba para syempre hindi makapagpiyansa. Okay. Magtataka tayo dito pag ginawa nila na hinayaan nila biglang lumabas yung desisyon o biglang makapagpiyansa si Pastor o biglang wala ng kaso. Magtataka talaga tayong lahat dyan kasi biruin mo, ayaw nilang palabasin nung nakaraan, di ba? Hindi nila pinapagpiyansa. Puro pagtatagal, puro pa-delay, tapos biglang hahayaan, parang naman, mapadala na agad sa US. Siyempre, pag nangyari yun, ang magiging niyan, takip na naman yung mga issue nila. O, diba? Kasi pag-uusapan talaga yan tapos, ibabaliin na naman ng mga animal na vlogger. O, kita nyo na? Talagang yung si Pastor. Talagang yan. Tanyo na, kinuha na ng US. Ganun yan sila tapos ito, posibleng ipagpaliban muna ang extradition hanggat di tapos ang kaso rito. Pero maaari ring makipagkasundo ang gobyerno ng Pilipinas sa US kung alin man ang uunahin. Ayun ang problema. Kung makipagkasundo o depende pala yan sa Pangulo kung talagang sasabihin niya na sige, sa inyo na yan. Kaya ng ginawa kay Pangulong Duterte, di ba, kademonyo? Pinadala na agad doon, wala man lang paglilitis dito sa Pilipinas.
Pwede palang mangyari yan na ang Pangulo ay magdesisyon. Sige, kahit may pending yan dito, ano nyo na yan, dalhin nyo na yan. Ano pa naman natin ngayon, tanga-tanga. Ang presidente natin. Mga kondisyon. Ito yun, soberanya, maaaring igiit ng Pilipinas na dapat munang dito siya litisin. Kung ang presidente mo ay maayos, ganun dapat. Pero kung tropa kayo ng US, malamang padala mo na kagad siya doon. Ito, diplomasya, kung may mabigat o mas mataas na interes, ang interes ng US cases, halimbawa, federal crimes tulad ng human trafficking o money laundering. So, ito yung mga kaso kasi na binibintang kay Pastor. Ayan yung mga yan. Kaya medyo, alam mo yun, pwedeng mangyari talaga to sa future. Pero sabi nga ni Atty. Torion, wala pa silang natatanggap na dokumento galing sa US, yung kampo nila. At ganun din ang sabi ng DOJ. Ewan ko sa DOJ kung totoo yung sinasabi nila. Okay. Sabi dito, sa madaling salita, pwede siyang ma-extradite pero hindi agad. Okay? Karaniwan uunahin muna, ito yung karaniwan. Uunahin muna ang kaso niya sa Pilipinas bago siya ibigay sa US. Maliban na lang kung magpasya ang gobyerno na iprioridad ang extradition. So, yun. Yun ang ano dyan. Nako. Depende kung... depende pa rin talaga sa Pangulo, no? Anak ng tinapa. So, mahirap to, mahirap. Hindi imposible to mga pare, Hindi imposibleng mapadala si Pastor. Pero ang sabi nga ni Atty. Torion, maganda muna kasi ayusin muna natin yung kaso ni Pastor dito. 'Di ba? Yung mga binibintang sa kanya. Ayusin muna bago siya ipadala sa Amerika. Wala naman daw problema Sabi ni Atty. Torion, walang problema sa kanila kung anong mangyari. Basta ayusin muna daw dito. Pero dahil may hinihintayan niya si Kibuloy na desisyon ng korte hinggil sa kanyang motion for reconsideration para payagang magpiyansa, umaasa sila na ang pamahalaan ng Pilipinas ay ipauubaya sa korte dito sa bansa ang pagkakaroon ng jurisdiksyon kay Kibuloy bago payagang ilipat ang kaso sa Amerika. Yun ang mangyayari. Dapat dito muna lilitisin bago ilipat sa Amerika si Pastor. So, ayan ang mga bagay na alam natin na posible at hindi imposible sa gobyernong ito. Kasi biruin mo nga yung eto posible pa to kasi may kaso siya doon sa US si Pastor May kaso, pwede siyang kunin talaga doon. 'Di ba? Pero isipin mo na lang yung si Pangulong Duterte, putya hindi naman dapat doon nililitis. Kasi dito sa Pilipinas dapat. Putya pinadala din doon sa ano. Ang alam mo to, ang gobyerno natin ngayon mahilig magpadala ng mga Pilipino o yung mga kababayan natin na talagang nakatulong sa Pilipinas. Bakit? Kasi hindi nila kayang tapatan Pero mo, presidente ka ng Pilipinas. Putya, mas magaling pa sa'yo si Pastor Kibuloy sa mga mga infrastructure. Diba? Mas matalino pa sa'yo si Pastor dun sa mga bagay na dapat mong inuuna. Diba? Kasi, biruin mo, ikaw, papetex-petex ka dyan, pasabi-sabi ka ng may flood control. Pucha, pagdating dun sa Bulacan, wala ka nakita. Puta, nagoyo ka ng mga sekretary mo. Hindi mo na kailangan pang anuhin yan. Hindi mo na kailangan pang pag-aralan o hindi mo na kailangang, alam mo yon, magtanong ka pa. Puta, doon pa lang sa hindi mo nakita yung mga flood control project na yon, puta, tanggalin mo na yung mga nandyan. Sibakin mo kaagad, kasuhan mo. Hindi yung pa, sabi, I'm angry. Anong pakialam namin kung galit ka? Wala kami pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Diba? Wala kami pakialam doon. Ang pakialam namin, asikasuhin mo yung mga dapat mong asikasuhin. Gawin mo yung trabaho mo. Putya, presidente ka ng Pilipinas, naguguyo ka ng sino-sino. Tanga ka talaga.
Binuhay mo, pinaglalaroan ka nung mga sekretary mo. Sinabi na, sabihin na natin na, yung PR mo. Sabihin natin PR mo. Malamang, manggagaling yan doon sa mga sekretary mo, yung flood control eh. Kasi magre-report yan sa'yo, okay. Meron tayong 5,500. Putya, umulan. Yun na, testing na. Pahiya ka na. Tapos hindi mo pa tanggalin yung mga yan. Tanginan to. Ano? Okay sana kung okay sana kung mga, 'di ba? 100 days yung mga ganoon, 'di ba? Sinasabi nila. Wala pa namang 100 days eh. Kaya okay lang yan. Puta, anong ginawa ni Marcos nung unang taon niya? Biyahe ng biyahe. Tapos sinisita nila ngayon si BP Sara kasi biyahe daw ng biyahe. Putya, yan. Yung presidente nyo, biyahe ng biyahe, wala namang ginagawa doon. Ito si BP Sara, may inaasikaso yan. Hindi naman yung katulad mo na tatanga-tanga. Putya na yung pagkikita nyo sa US, 1% lang nakuha mo. Naklang putya naman. Kaya, sipin mo yun, pumunta ka pa doon. Kasama pa yung mga sekretary mong tanga. Kaya nga, ang dami-dami nyo doon eh. Ano to? Field trip? Pwede ka naman mag-isa ka lang doon. Tapos yung kailangan mo lang, economist mo, isa lang. Si Chodoro, isa lang. Ganyan, 3 lang kayo. Putya, ang dami nyo eh. Kapalibot kayo doon para kayong mga tanga eh. Wala naman kayong nagawa lahat. O, diba? So ito ang mga balita natin. Ito si Yorme, medyo na bad trip na dito kay Chua. Kahit sino naman, nababad trip dyan kay Chua eh. Ewan ko nga, ba't nandyan yan eh. Puro lang kayo, ano ito mga kongresista na to, mga makasarili to eh. Puta, basta busog ang bulsa nila, busog ang nila, pamilya nila. Puta, bahala na may masagasaan. Wala na akong pakialam. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Wala tayong aasahan sa gobyerno to. Kaya nga nagmamadali na tayo mapalitan yan si Marcos eh. No? Sarap sana kung kung ngayon pa lang maging presidente na si BP Sara. Para pagdating ng na ngayon, 25, di ba? Maging presidente si BP Sara 26, 27, 28, o di ba? Tapos, mananalo pa siya sa 2028 election. Tuloy-tuloy tayo hanggang bali 9 years. O di mas yung 3 years siguro, malamang mapupunta lang yun sa mga sa pag-aasikaso dun sa mga tarantado dyan sa Congress. Oo, talagang lilinisin dapat yan. Pati mga sekretary, tanggalin yan. So, pagkatapos noon, tsaka nagagawa si BP Sara pagdating ng 2028, yan. Di ba? Kasi malamang kulang ang 6 years sa pag-aayos nitong Pilipinas dahil sa iniwang katarantaduhan ng gobyernong Marcos na to. Ay, buhay naman talaga. Oh. Anyway, maraming salamat mga pare sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. At huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga video. Ganun din dun sa aking Facebook page. Pakipollow po yan. At ang aking TikTok account, paring RJ Banateros. Okay po ba yun? Maraming salamat sa aking mga subscribers. At dun sa mga bagong subscribers, welcome po kayo dito. Maraming salamat po. Okay, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang